Ang right forum po is the court of law. Ganon. Yung committee hearing po, in aid of legislation man lang po yon. Pagkatapos mag-iimbestiga, yung ombudsman pa rin, ito-turn over lang nila doon. Ayan, dami ng hearing tungkol sa flood control in aid of legislation. Di ba, mga kababayan? Pag due process na yung pinag-uusapan mga kababayan, it will be in court ang tama. Malinaw po yon mga kababayan sa ating Bill of Rights. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya Mr. Maravillas yung mga latest na controversy ngayon? Yung PGMN founder na si Franco Mabanta na nahuli sa entrapment sa pangingikil kay Martin Romualdez, bumanat na naman po ngayon. Sabi niya, the biggest problem of the Philippines has always been corruption. The most corrupt Filipino politician of the 21st century is you, Martin Romualdez. Sabi dito sa report ng DCRH News, the war between PGMN and the single most corrupt Filipino politician of the 21st century has only just begun. Sa isang sit-down na video, nagbigay ng mensahe si PGMN founder Franco Mabanta para kay dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan tinawag niya itong corrupt si Romualdez kaugnay ng umano'y pagkakasangkot nito sa issue ng flood control at iba pang aligasyon ng korupsyon sa bansa. Asikasuhin mo na muna yung kaso mo, yung extortion case kung saan nasakoti ka sa isang entrapment, binabaliktad mo na naman yung mga asunto ni Martin Romualdez. Bala din siya doon. Ayaw talaga niya Mr. Maravillas tantanan si Martin. Target nila si Martin Romualdez talaga. Bakit niya Mr. Maravillas si Martin Romualdez hindi nag-attend doon sa invitation ng Senado? Sa proper forum nga po, gustong harapin ni Martin yung kanyang mga kaso. Ang right forum po is the court of law. Ganon. Yung committee hearing po, in aid of legislation man lang po yon. Pagkatapos mag-iimbestiga, yung ombudsman pa rin, ito-turn over lang nila doon. Ayan, dami ng hearing tungkol sa flood control in aid of legislation. Di ba, mga kababayan? Pag due process na yung pinag-uusapan mga kababayan, it will be in court ang tama. Malinaw po yon mga kababayan sa ating Bill of Rights. So ang pagtukoy mga kababayan ng kriminal na pananagutan, tulad mga kababayan ng aligasyon sa flood control, skandal, yung sa mga flood control projects, eksklusibo siyang kapangyarihan po ng judiciary. At ito po mga kababayan ng mga quasi-judicial bodies, tulad po ng office ng ombudsman, hindi po ng mga mambabatas, kasi yung mga mambabatas, kumbaga nag-imbestiga sila, in aid of legislation man lang po. So ang pagpupumilit nitong mga critics, na doon po depensan sa committee. Bakit doon depensan sa committee? In aid of legislation man lang po yon. Minsan nagagamit pa sa propaganda tulad ng mga ginagawa ni Libito Baligod at yung mga marites na witnesses niya. Nagagamit po sa sa grandstanding at trial by publicity. Di ba po? At mga black propaganda. Saka may prinsipyo na ino-observe mga kababayan, yung tinatawag na tawag dito, interparliamentary courtesy. So bilang kasalukuyang pong representative si Martin Romualdez ng Leyte at dating speaker ng Kamara, may tinatawag na tradisyon na ino-observe po yung interparliamentary courtesy.
So ang hindi niya pagdinig doon sa Senado, hindi po yun pag-iwas sa hustisya, kundi respeto sa tinatawag na co-equal branch ng ating gobyerno. Si Bato in-invite sa Congress, ayaw din. So bakit okay kay Bato na mag-refuse mga kababayan sa invitation ng Congress, tapos hindi po pwede kay Martin Romualdez? Diba? Double standard. Pag ganyan mga kababayan. Malinaw po yung naging payag, official na payag ng kampo ni Martin Romualdez. Harap siya sa tamang legal forum, and that is the court. So ang pag-iwas po doon sa political na committee, protection po ng kanyang karapatan. Habang inintay po yung patas na pagsusuri ng batas. So sa ilalim kasi po ng batas, yung burden of proof, nasa panig siya na nag-aakusa. At ang mga kasalukuyan pong mga paratang, puro man lang haka-haka. Maghanap muna sila ng matibay na ebidensya. Pag ganyan, mga puro haka-haka, mabilis siya na ibabasura lang po sa isang formal na paglilitis. Kasi napakalinaw po, maging yung Independent Commission on Infrastructure, nagpayag kanilang joint referral po sa Office of the Ombudsman. At sabi doon sa kanilang referral, it was issued without any finding of conclusion of guilt or liability. Si Martin Romualdez. Bakit ganon? Kasi po walang konkretong ebidensya ng krimen. So ang rekomendasyon ng ICI, mungkahi man lang po, na paigtingin pa po yung investigasyon. Hindi po siya pinal na sakdal. So sa mata ng korte mga kababayan, sabi nga ng mga legal experts, ang kakulangan po ng pinal na konklusyon laban sa kanya, nagpapatunay lang na hilaw pa yung mga paratang. Pinopolitika lang masyado si Martin Romualdez. Yun ang malinaw sa kwentong ito mga kababayan. Masyadong pinopolitika at kulang na kulang ng tinatawag mga kababayan na sworn of credible evidence. Sworn at credible evidence laban kay Martin Romualdez. Sabi nga po dito ng legal counsel ni Martin Romualdez na si Attorney Adi Fajardo na walang kahit isang pirmado o sinumpa ang salaysay niya o sworn statement o credible na dokumento na direktang nag-uugnay kay Romualdez sa anumang irregularity. So sa batas niya, sabi ng kanyang abogado, ang mga haka-haka, chismis o unverified na ulat ay itinuturing anyang hearsay at agad na binabasura siya ng korte dahil hindi ito pumapasa sa Rules of Evidence o Rule 130 ng Revised Penal Revised Rules on Evidence. Ngayon, sabi dito ng kampo ni Martin Romualdez, bakit niya walang kinalaman ang speaker sa anomalya sa pundo ng proyekto? O ito po, ang pagpapatakbuhan niya ng pamalaan ay nakabatay sa mga batas at administrative functions na malinaw na naghihiwalay sa kapangyarihan ng mambabatas at ng tagapagpatupad. Walang functional control niya ang speaker sa pambansang budget. So yan ang punto ng kanyang kampo. So maling ipagpalagay na ang speaker ang may control sa pundo dahil lamang siya ang pinuno ng Kamara. So ang pag-aprobaan niya ng budget ay kolektibong desisyon ng buong Kongreso, Kamara at saka ng Senado, at hindi dikta ng iisang tao. Correct. Yun mga kababayan ang katotohanan niyan. Ang nag-uugnay sa kanya bilang mastermind, asi lamang sa kanyang posisyon, ay walang legal anyang basihan sa ilalim ng prinsipyo ng individual criminal accountability. Yun ang punto doon. Ngayon, ano pa yung karagdagang legal na basihan dito? Sa doktrina niya ng Arias versus Sandigan Bayan, ang mga pinuno o heads of office ay hindi maaring automatikong managot sa krimen ng kanilang mga nasasakupan o sa mga
pangkalahatang proseso maliban kung may malinaw na patunay ng sabwatan o conspiracy. Naganap na wala sa sitwasyon ito, walang conspiracy, mga kababayan. Sa kanya may separation of powers sa pagpapatupad ng proyekto. So sabi dito, nilinaw ni Romualdez na ang legislatura o ang Kongreso ay may kapangyarihan lamang magpasa ng batas para sa budget. Ngunit ang paglabas ng pondo, release of funds, at ang pagpapatupad ng mga proyekto ay eksklusibong tungkulin ng executive, partikular na ng Department of Public Works and Highways at ng Department of Budget and Management. Correct. Sila yung implementing agency, mga kababayan. Sa Congress, approval ng budget, review and approval. So yun ang punto ng kampo ni Speaker Martin Romualdez na palagi pong dinidiin. So sabi ng kanyang kampo, ang speaker niya ay walang operational or administrative na pakialam sa bidding, pagpipili ng kontraktor o pamamahagi ng pondo ng DPWH. Correct? So yun mga kababayan. Saka sa isinumiti mga kababayan na mga dokumento, ito, ng kampo ni Romualdez, walang anumang financial trail. At tulad po ng mga bank records o opisyal na resibo na nag-uugnay sa kanya sa mga questionable company o proyekto. Hindi tulad ng kaso ni Sara Duterte, may direktang link. Yung mga resibo, o siya mismo yung nag-issue mga kababayan ng resibo, yung opisina niya, kung saan puro chichirya. So ayon sa dating speaker, siya ay isang self-made individual na may malinis na reputasyon at walang lohika para ibulsa niya ang perang hindi sa kanya, lalo't pat malinaw na ang paghawak sa pondo ay nasa kamay ng mga ahensya ng executive. Ganon mga kababayan. At kahit nga po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ito yung naging pahayag noon. Nagpahayag noon sa mga ulat ng tanging mga aligasyong ibinabato laban kay Martin Romualdez nagmula lamang sa mga ingay at walang matibay na ebidensyang hawak ang gobyerno upang idiin siya na nagpapatunay na ang isyu ay lamang po ng politikal na motibo sa halip na tunay na paglabag sa batas. Yun man talaga po mga kababayan ang sitwasyon kay Martin Romualdez. So kahit anong lakas ng ingay mga kababayan at trial by publicity, hindi kailanman tatayo sa harap ng tunay na korte siya. Itong mga tinatawag na kwentong kutsero lang, mga hilaw na rekomendasyon, at mga testigong walang mukha laban po kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang totoong hustisya po nakabatay sa ating konstitusyon. Nakabatay sa sapat na ebidensya at saka nakabatay sa tamang proseso po ng batas. Tama pa? Hindi yung puro propaganda, puro haka-haka, puro kwento. Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.